naging speech during the privilege hour ng isang araw ni Congressman Sid Ungab. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo, ating protektahan, pakaingatan, suportahan si Congressman Sid Ungab. Sapagkat ito po ang magbabantay sa mga anomalyang magaganap, sisikapin niyang pigilan. Hindi lamang siya mag-isa, subalit pangungunahan niya at pinangungunahan na po niya. Nakakadalawang privilege speech na po si Congressman Sid Ungab. At dito, isinisiwalat niya, unang-una, yung anomalya nga pong nakita niya na patuloy, bunsad ng illegal, unconstitutional, invalid, immoral 2025 national budget. At yung isang araw ho, ang kanyang ang konteksto at laman ng kanyang speech, ganun pa rin ho, yung tungkol may kinalaman sa anomalyang 2025 national budget. Nais kong batiin ang ating kaibigan na nanonood, Senador Rodante Dante Marcoleta. Saludo ko sa iyo, Senador, napakahusay mo at talagang ipinakita mo ang iyong talas, ang iyong sinseridad, ang iyong paninindigan sa nakaraang botohan dyan sa binigyan ninyong napakaraming boto para i-archive itong unconstitutional at void ab initio na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. So yun nga ho, ang pinag-usapan ni Congressman Sid Ungab, ito'y sa mababang kapulungan. Kaya sabi ko sa inyo, ibang-iba na ang magiging complexion, ibang-iba na ho ang magiging itsura, ibang-iba na ho ang magiging latag ng 20th Congress. Sapagkat sa mababang kapulungan, nandyan po ang ating poste, ang ating angkla, Congressman Sid Ungab, marami pa pong kasama yan. Of course, nandyan si Congressman Pulong Duterte, si Congressman Omar at Harold Duterte, at yung mga iba pang independent at like-minded individuals na may pagmamahal po sa Pilipino at sa Pilipinas. Sa Senado, siyempre, pinakita na ho niya. If that was his baptism of fire test, ay makikita natin talagang pasadong-pasado, Senador Rodante Marcoleta. So meron po tayong angkla na maaasahan, hindi po para kampihan. Yung mga nais lamang maging kritiko ng pamahalaan, hindi po ganyan yung Sid Ungab. Hindi din po ganyan yung Rodante Dante Marcoleta. Doon lang po papanig sa tama yan at lalong-lalo na sa issue ng constitutionality. If they sense something is unconstitutional, agad-agad pong titindig yan at hindi nila kakaniyan. Subalit, kahit naman po ito ay administration measure, halimbawa, kung sa tingin naman nila ay makakabuti sa sambayan ng Pilipino, susuporta po yan. Ganyan po kalawak, ganyan po kabeterano, ganyan po pagiging patriotic nitong dalawang taong ating binanggit. Ito pong klepto at ipokrito. Bakit po klepto at ipokrito? Sapagkat magtatatlong linggo na ho, halos magtatatlong linggo na makakalipas, matatandaan natin nung SONA na ipinahayag ng Pangulo ni Bongbong Marcos. Sabi niya kanyang papanagutin, huhubaran at iimbestigahan, papangalanan yung mga may pananagutan diyan sa 500 billion pesos more or less na flood control funds na nauwi sa wala. Kinurap, ninakaw, binulsa, kaya nga po ang ating pamagat ay klepto. Mauuwi po uli ito sa usapin ng 2025 national budget na most corrupt in the history of the Philippines. Yung isinampa po sa akin na disbarment, ito po ay bahagi ng kanilang modus na discredit. Kita po ninyo, pagkatapos ng unanimous voting at decision ng Korte Suprema na isinulat ni Senior Associate Justice Barbie Cleonen, katakot-takot po ang ataking inaabot ng ating Korte Suprema. Sila ay sinisiraan, sila ay hinuyurakan for their judicial activism. Dapat nga po sila'y palakpakan, sila'y suportahan, sila'y purihin.
sapagkat gising at nagising ang Korte Suprema, nagbigay ng napakatapang na desisyon declaring unconstitutional. Malinaw po yun sa desisyon eh. Declaring as unconstitutional at null and void ab initio. Linaw po. Hinighlight ko na po yan. Declaring as unconstitutional and deemed null and void ab initio. This is judicial activism at its finest. Ano pong nangyari? Dinidiskredito po ang Korte Suprema. Meron dyan para malayo ang issue sa illegal, unconstitutional, invalid, and most corrupt national budget ever. Huwag po ninyong kalilimutan, the most corrupt budget ever, itong 2025 national budget. Nagkakaroon ng discrediting dyan sa Supreme Court. At mamaya, tatalakayin din po natin, dinidiscredit tila, hindi ko po siya kaibigan. Hindi ko po siya kaaway. Magkakilala po kami. But I am doing this bilang Pilipino, nakikita ko lang ho, na tila dinidiscredit din yung Pangulo ng Senado, si Senador Chis Escudero. Hindi ko siya pinagtatanggol, hindi ko po siya kaibigan eh. Again, hindi ko rin ho siya kaaway. Pero magkakilala po kami. Yun doon ako nakakatiyak. Pero dinidiscredit sapagkat bahagi po ito ng direksyon ng administration. You have to discredit. Pag may anomalya na kinasasangkutan ng matataas na opisyal, you have to deny at kinakailangan gumawa ka ng deflection. Gagamit ka ng panakip-butas o panangga. Ililigaw mo. Yan po ang kanilang estratehiya at yung panghuli, demolish. So tatandaan po nyo ha, discredit, i-discredito mo yung mga legitimate dissenter, i-discredito mo yung mga institusyon kagaya ng Korte Suprema, co-equal branch ng ating executive and legislative department. Co-equal po yan. Kaya lang, nabigyan sila ng unanimous ruling declaring null and void ab initio yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ano nangyari? Kung ano-ano na po ang ibinibintang, kung ano-ano na pong masasakit na pananalita ang ibinabato sa ating mga mahistrado dyan sa Korte Suprema. So bahagi po ito ng kanilang estratehiya. Discredit, i-deny mo yung mga totoong issue kagaya ng yung nawawalang 5,500 flood control programs. Nasaan yan? Yung nalusaw, daig pa ang bilis sa pagkalusaw sa yelo o sa ice cream sa ilalim ng araw ng 550 billion pesos more or less na flood control funds. Ano ang nangyari pag ninanakaw ang flood control funds? Patuloy po tayong babahain. At hindi lamang po yung baha. Higit pa pong maraming ari-arian, bahay ang sisirain, sasakyan, motorsiklo, kasangkapan sa bahay ang sisirain. Yan po yung magiging dulot at magiging public health concern at issue din po yan. Bakit kanyo? Pagkabaha, nakababad ang ating mga paa, ang ating mga talampakan, ang ating baywang, kalahati ng ating katawan, minsan hanggang dibdib. At minsan pa ay lagpas tao. Kaya nga po, di ba, wag ninyong kakalimutan. 200 tao ang namatay dyan last year sa Bicol dahil sa baha. Dahil nawawala nga po yung flood control projects na ibinida rin ni Bongbong Marcos noong 2024 SONA. Na ngayon, ibinida na naman niya, na pananagutin din daw niya at mahiya naman daw po yung mga nakikinabang at nagnakaw ng flood control funds. Palakpakan naman. Palakpakan, hiyawan, tayuan. Doon naman po papasok yung ipokrito. Tutuloy-tuloy po natin ito. Klepto at ipokrito. Tuloy-tuloy po yung pagnanakaw sa kaba ng ating bansa. Huwag po natin itong hayaan. May mga taong naninindigan na tumitindig, nagsasalita at nagbubuwis ng kanilang buhay. Kagaya po ni Congressman Situngab. Sapagkat meron pong isang kongresista na ipinapasa na po yung miraculously maneuvered most corrupt 2025 national budget. Hindi daw po ito pananagutan ng mababang kapulungan. Hindi daw po ito dapat isisi o ibintang sa House of Representatives
sapagkat yung mga milagrong maniobrahan, sa Tagalog pa, yung milagrong maniobrahan ay nangyari daw outside of the House of Representatives. Yan po ay katangi-tangi sapagkat mismong kongresista, bagamat hindi po siya bahagi ng 19th Congress, sinabi niya yung maniobrahan ay hindi dapat isisi sa mababang kapulungan sapagkat ito ay nangyari sa labas ng House of Representatives. Sino ang kanyang tinuturo? Papunta sa Malacanang o papunta sa Senado? Dahil pagkatapos po sa House, itinuturo niya ang Senado. Bigyan po natin ng sequence. Sapagkat sinasabi niya, wala raw pong kinalaman, naghuhugas kamay ang mababang kapulungan. Hindi po maaari. Sabihin na natin na may pagkukulang o bahagi ng pagiging unconstitutional ang 2025 budget sa active participation, consent, and knowledge ng Senado, hindi po yun dapat pasanin lamang ng Senado. Pakikita ko po muli sa inyo. Naglilinis po, naghuhugas kamay. Inamin naman ng kongresista, hindi siya bahagi ng 19th Congress. Kaya po lalong nakakapagtaka, bakit hindi yung mga bahagi ng 19th Congress ang nagtatanggol kung talagang naniniwala silang walang anomalya dito sa 2025 national budget. Itinuturo po na yung milagrong maniobrahan ay naganap sa labas ng mababang kapulungan. Ibig sabihin, kung hindi sa Senado, sa tanggapan ng Pangulo. Yun lang po yan Tatlo lang naman ang pagdadaanan yan pagkatapos sa Kongreso, sa Senado. Tapos babalik ho dapat yan sa Kongreso. Kung hindi po sa Senado ang patukoy nila, ang tinutukoy ng mambabatas na ito, nangyari yung milagrong maniobrahan sa Office of the President, sapagkat tatandaan po nyo na delay yung pirmahan yan. At meron pang mga larawan sa mga pahayagan, busy ang miyembro ng Executive Department na riniribisa, pinag-aaralan, inaayos daw yung budget. That is already an evidence na unconstitutional sapagkat wala pong pakialam ang Executive Department pagdating sa budget preparation. Kung ano po ang dumating sa kanila, dalawang bagay lamang ang gagawin mo dyan. Either pirmahan mo at magiging batas yung tinatawag nating GAA or i-veto mo. Maaari mong i-veto some, maybe yung ibang parte i-veto mo, yung ibang parte ipasa mo, or i-veto mo altogether. Alam naman natin ang nangyari. Nitong 2025 national budget, hindi po vinito, ilang items nang nawala naman talagang saysay at pinirmahan. Ito na nga po pa rin ang usapin, yung pagiging klepto at ipokrito ng mga tao sa gobyerno. Itinuturo po ang Senado sapagkat hindi raw po naganap. Ginagamit ko po yung termino nila. Hindi raw po naganap sa mababang kapulungan yung milagrong maniobrahan. Kung hindi sa mababang kapulungan, kung hindi po sa Kamara, tinuturo ang Senado or Office of the President. Ito po yung malinaw na patunay. Hindi pwedeng maghugas kamay ang mga miyembro ng 19th Congress sapagkat pinangungunahan ito ng kanilang chairman ng Bicameral Conference Committee. Ayan po, malinaw po ito So alam ng miyembro ng 19th Congress kung ano ang linalaman ng Bicameral Conference Committee report. Malinaw po iyan. Pirmado po iyan. At ito po ay public document at ito po ay sinumiti na rin po namin sa Korte Suprema bilang bahagi ng aming attachment at ebidensya diyan sa petition to declare null and void at unconstitutional ang ating 2025 national budget. So hindi po maaaring maghugas kamay basta-basta ang mababang kapulungan. Bakit po mahalagang ipakita muli natin ito sa ating pamagat na klepto at ipokrito? Sapagkat yung
naging privileged speech po ni Congressman Sid Ungab, kanyang pinuna. Kung ang mga nasasangkot, yung mga nababanggit na pangalan, ay miyembro ng kasalukuyang Kongreso ng 28th Congress at miyembro ng 19th Congress, higit pa, patungkol dito sa nawawalang 5,500 flood control projects at yung 550 billion pesos na nalusaw na flood control funds, hindi nararapat, anya ni Congressman Sid Ungab, na mismong Kongreso ang mababang kapulungan ang mag-iimbestiga sa anomalyang kung saan ang nasasangkot o nababanggit na mga pangalan ay kapwa o kabaro nila na naging kontratista na. Kanya nga po, di ba, may bagong termino na, yung kontratista. Mahirap naman yung congressman ang mag-iimbestiga sa kabaro nilang kontratista. Wala pong mangyayari riyan. Para tayong ginigisa sa sarili nating mantika, paniniwalain tayo. Which brings back doon sa naging pahayag nung SONA ni Bongbong Marcos. Sabi niya, mahiya naman kayo at magkakaroon daw ng pag-iimbestiga. Tinanong po siya ng isang reporter tungkol sa mga pangalan, ano na progreso, sino mga sangkot. Ang sagot po niya sa tanong ay tanong din. Wala na raw ba talagang investigative journalist? O wala na raw po ba talagang investigative journalism ngayon? Wala na talaga. Dahil compromise na po yung mainstream media. Tingnan nyo yung pahayagan. Nung na-dismiss ng Korte Suprema ang kaso laban kay Vice President Inday Sara Duterte at kinanigan yung petisyon ni Vice President Inday Sara Duterte at sinabing unconstitutional at null and void ab initio yung complaint laban sa kanya, inatake po yung naging desisyon ng Korte Suprema. Yan po yung bahagi ng estratehiyang discredit. Tapos, denial sila, dinay nila yung mga nangyayari, kung ano-ano yung mga dinadami nilang usapin, na bagamat mahalaga, hindi po kasing halaga nitong maanumalyang 2025 national budget, hindi po kasing halaga nitong paglustay sa 550 billion flood control funds na nagbubunga po ng kamatayan. Ang dami na pong namatay dyan eh. Nagiging public health issue and concern na rin po. Bakit? Tumaas po yung kaso ng leptospirosis. Bakit nga naman hindi? Dahil po sa bahae, ninakaw yung ating flood control funds. Ilang araw, linggo nang nakababad sa baha. Tubig baha ang maraming lugar. Ayaw nang lumabas ng tubig eh. Yung lalawigan, yung probinsya ng Bulacan, pinakamaraming natanggap na pondo para sa flood control. Ano ho ang nangyari? Umiiyak na po yung mga kababayan natin dyan sa Bulacan tuwing umuulan. Higit pa kung may habagat at bagyo, nagiging ordinaryo na lang ho yung baha eh. Kanya nga sinasabi di ba may nagsabi dyan, hindi, yan na talaga ang new normal, wag po kayong maniwala doon, pambubudol po yun.